hindi bartender. Mas lalo namang hindi siya waiter. Siguro pwede pa siyang bouncer. Pero hindi, sapagkat isa siyang, macho dancer. Joke lang! Joke lang, hindi po macho dancer ang papa ko. Joke lang yun, biro lang yun pa. Baka wala na akong uuwi ang pamilya. Totoong sa bar nagkita ang aking mga magulang. Pero hindi po totoong macho dancer ang aking ama. Isa lang po siyang hamak na turista na imbes na makita ang kagandahan ng Olongapo, ang nakita niya ay ang kagandahan ng nanay ko. Kaya naman, ang tatay ko hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Kaagad nilapitan si mama. Totoo po ito ha, walang halong biro. Hindi ito katang-isip lamang, walang halong panlilinlang. Ang sabi ni Papa, may nakapagsasabi na ba sa iyo na napakaganda ng iyong ngiti? At ang sagot ni Mama, oo, pang 1,001 ka na. Iyon ang kanilang unang pagkakakilala. Ang unang pagtataob ng kanilang mga mata. Akala mo ang tatay ko ay walang pag-asa. Pero dahil marupok ang aking ina, alam niyo na kung kanino ko nagmana. Well, sila'y nagkamabutihan, nagkainlaban, sapagkat sa mundong punong-puno ng mga sakim, natagpuan nila ang isa't isa at do'y nagmahalan ng malalim. Hanggang sa nga, ako'y napagtripan nilang buuin. Long story short, hindi naman lahat ng kwento perpekto. Meron ding mga parteng nakakasakit ng puso, mga buto-butong sa aparador nakatago, mga sikretong hindi na dapat idetalyado. Noon pa man, sinasabi na sa akin ni Mama, ikaw ang nagsilbing langit sa amin ng iyong ama. Hindi ko nga lang alam kung anong ibig niyang sabihin sa langit, pero sige, whatever. Meron din talagang sigurong mga pagkakataon sa buhay na ang malamyos na boses ng mga nag-aawitang anghel sa itaas ay paunti-unting lalakas ng lalakas ng lalakas hanggang sa ang kanilang pag-awit na dating kay ganado ay naging sigaw ng mga nagdudusa sa impyerno. Ang dating malalamyos at nagtatawa ng tinig ay naging sigaw ng bighati na bumabagabag sa aking pandinig. Tila sa pagitan ng humiheleng himig, biglang mayroong humarang na bigig, biglang hindi na nakapagsalita. Tuluyan ko nang nalulon ng aking dila. Ang ako na nagsisilbing langit na sinasabi ng aking ina ay tuluyang naging impyerno na puro pasakit ang dinadala. Ayoko nang pag-usapan ng sugat ng nakaraan. Ang pag-usapan natin ay ang kasalukuyan. Na alam kong pumasak ng todo ang pagtungo ko sa Baguio. Hindi madali. Alam ko maraming makaka-relate dito dahil hindi lang ako nag-aaral sa ibang lugar. Sa bawat text ng aking ina ng I miss you, ngingiti lamang ako at sasabihin I miss you too. Kahit ang totoo ay nagbabadya na namang tumulo ang aking mga luha. Gusto kitang tawagan pero natatakot akong iyong makita. Ang mga tubig na tumutulo na naman sa aking mga mata. Natatakot akong marinig mo ang aking mga bawat paghikbi na kumakawala sa aking labi sapagkat sa likod ng mga sinasabi, sa likod ng mga katagang namimiss na kita ma, ay may nakatagong ayoko na ma. Pwede bang ibahin ko ang aking pinili? Gusto ko na kasi umuwi. Huwag anak! Madaling magluto, madaling maglaba, madaling mamlansya. Pero hindi ko alam na ang mahirap ay ang malayo sa iyong pamilya. Sa paaralan ay sanay akong mag-isa. Pero mahirap pala kapag pati sa bahay ay nag-iisa ka. Iyong tipong sa aking pag-uwi mula sa eskwela, wala nang sasalubong na katse, wala nang magmamalita na patse, wala nang nang-aasar na kentoy, wala nang nagyayakap na mami, wala nang amang nagbibigay ng kanyang mga point of view, wala nang amang tumutulong sa aking pagre-review, wala nang inang nagigising sa umaga, wala nang inang sa akin ay nag-aaruga. Gayunpaman, ginagawa ko ito para sa aking minamahal na ina. Minsan nga, napapaisip ako,
Siguro ay alam ng Diyos na lalaki akong hindi pala ngiti. Kaya binigyan niya ako ng nanay ng palaintindi. Siguro ay alam ng Diyos na lalaki akong hindi pala habilo sa mga tao. Kaya binigyan niya ako ng nanay na siya nang magiging best friend ko. Siguro ay alam ng Diyos na lalaki akong ganito. Kaya binigyan niya ako ng isang ina na instant travel body, food body, shopping body, at best body. Siguro ay alam ng Diyos. Paniguradong alam ng Diyos. At para naman sa aking ama, na siyang nagsusumikap, na siyang naghihirap, na siyang bumubuhay sa amin, ang dahilan kung bakit meron kaming nakakain, kung bakit nakakapag-aral kami sa maayos na paaralan, kung bakit palaging may laman ang aming tiyan. Napatunayan ko na napakahirap nga talagang malayo sa pamilya, lalo na at sama-sama sila habang mag-isa ka. Mag-isa kang sumasakay sa barko, mag-isa kang nagtatrabaho, kaya nga naisipan kong ialay ang tema ng pagdiriwang na ito sa'yo upang magbigay pugay sa mga paghihirap mo. Huwag kang mag-alala pa. Darating din ang araw na hindi mo na kailangan sumampa sapagkat sa oras na makamit ko na ang aking mga pangarap. At ako ay tuluyan ng nasa ospital, nakasuot ng white gown at sumisigaw ng, "Hindi ako baliw! Hindi ako baliw!" Pero syempre, charot lang yun. Psychologist mo ang habol ko at hindi maging isang ganap na baliw. Ma, pa, sisiguraduhin kong hindi mapupunta sa wala ang paghihirap niyo. Sisiguraduhin kong ako'y magiging anak na maipagmamalaki niyo. Sisiguraduhin kong sa dulo, makakamit ko ang mga salitang minimithi ko. Hindi ang salitang gagraduate na ako, kundi ang mga katagang, "Anak, proud ako sa iyo." Sapagkat lahat ng ito ay alay ko sa inyo. Kaya kahit ilang alon pa ang dumating, kahit ilang bagyo pa ang ating sapitin, at kahit gano'n pa kalalim ang dagat na ating kailangang sisirin, hindi iyon sapat para tayo'y wasakin. Hindi iyon magiging sapat para tapusin ang pamilya natin. Sapagkat nilubi lang ang mga iyon, may kapitan kami at may ina kami. Salamat. Yes, ang galing naman. Ayun po. Okay, sige, siya ka lang. Okay, message